Ang masasabi ko lang po, kung ang magsasaka ay ginawang bayani ng ating bansa na dapat sana ay pang magsasaka sana ang dapat nakauna-unahang tinutulungan sapagkat ito po ang nagpapakain sa buong bansa. Ako nga po pala si Ginoong Crescencio Marcos, ang chairman po ng Batitang Agriculture Cooperative. At ako po ngayon ay meron na pong 52 years na nagsasaka. Hanggang ngayon po nagsasaka pa rin ako. At ang edad ko po ay magse-70 na po ako dito sa darating na September. Ako po ay napasok sa pagsasaka sapagkat ang aking pong magulang ay isang magsasaka. At sa hirap po ng buhay, hindi nga po ako pinalad na makapag-aral. Nakatapos lang po ako ng 4th year high school sapagkat yun lang po ang alam kong gawin at yun po ay alam ko pong makatutulong para sa amin. At dito nga po nung pong una ay talaga pong napakahuli na natin sa modernong pagsasaka. At meron pong mga dumating na panahon na ngayon nga po ay naging maganda na po at mabilis ang pamamaraan ng pagsasaka. Katulad nga po ngayon na yung pong ating pamahalaan naglalabas po ngayon ng mga mabababang presyo. Ito po ay malaking epekto po sa katulad naming mga magsasaka sapagkat meron na pong mga mabababang presyo at yun po ay ang isang hamon sa amin na sana ang gobyerno ay matulungan kami para naman doon sa aming mga ginagastos. Napakamahal po ng mga gamit katulad ng diesel, pataba, napakamahal po. Kung yun po sana ay ibababa ng ating gobyerno, hindi pa kami nakakahanap ng market, nagtanim na kami. Pagka umani kami ng marami, katulad ng mga gulay, pag umani kami ng maraming gulay, ala kaming pupuntahang market na pagdadalan. Ang mga kumukuha sa amin, yung mga ahente, ganyan. Katulad po na rin nag-pandemic po noon, na sobrang overproduce kami ng kalabasa. At ito pong aming kooperatiba, kung hindi na nga po mabili yung aming produkto, yung pong aming LGU sa bayan, kumuha po sila ng halagang tig 10,000 bawat isang magsasaka. At hindi pa rin po yun naging sapat dahil sobra nga po ng dami. Ako po bilang Pangulo, ang ginawa ko po, humingi po ako ng tulong sa DA sa region. Nanghiram po ako ng sasakyan doon at nagpatulong ako sa kanila para maibagsak kung saan lugar yung mga kalabasa. At awa naman po ng Diyos, na-survive namin. Hindi po masyadong natalo yung mga magsasaka. Ay mahirap po talaga. Sa tuwing aani kami talaga, natitsyempo talaga yung nagkakasabay-sabay ba yung ani. Dahil kasi hindi naman namin alam na marami palang nagtanim sa ibang lugar, nagkasabay-sabay. Ang masasabi ko lang po sa kanila, hindi pa man ako ay nagpapasalamat na sa kanila ngayon. At sila po, ipagpatuloy lang po nila ang kanilang profesyon sapagkat ngayon po nakikita ko ilan lang po ang kumukuha ng agrikultura. Katulad ko po, ang edad ko po ngayon ay magse-70 na. Hindi ko po alam yung pamamaraan ng pagsasaka ngayon. Sana po matulungan nila kami para maturuan nila kami sa mga modernong pagsasaka. Alam po nila na ang magsasaka, pawis, hirap at hindi nila alam. Paglabas ng isang magsasaka, may mga ahas dyan sa bukid, nakagat ng ahas, namatay ang magsasaka. Paano na po ang magiging buhay?